We are now in Ilocos Norte, the hometown of our President Bongbong Marcos. So, nandito na kami ngayon sa Calle Crisologo at ang ganda dito dahil very historical yung lugar. This is the famous and ancestral and historical church dito sa Ilocos Norte. At ito po ang Paway Church. Kilala talagang Ilocos Norte sa mga windmill. O yan, diba? Sama-sama tayong babangon muli. Welcome to my YouTube channel. We are now in Ilocos Norte, the hometown of our President Bongbong Marcos. You know, this is a very challenging trip for me dahil napakatagal po ng aming biyahe. So Manila to Tiplex, Tiplex to Vigan, Vigan to Pagudpod. So we are traveling for almost 12 hours. Imagine guys, napakatagal ng aming biyahe. At fun fact lang po, hindi po ako sanay bumiyahe ng ganito kalayo, kaya napaka-challenging talaga nung trip na to para sa akin. So come on, join us for this wonderful adventure and memorable experience. So nandito na kami ngayon sa Calle Crisologo. At ang ganda dito dahil very historical yung lugar. At kung makikita nyo, talagang napapalibutan ito ng mga old style houses. So ayan, ang daming tinda ng mga souvenirs. Ayan, mga pasalubong, may mga barong. Tignan nyo naman. Diba? Ang daming kabayo. Daanan ng daanan. Puro kalesa talaga rito. Usually yung ginagamit nila. Diba? Ang cute. Ayan, iba-iba yung ano rito. Iba-iba ay sinisipon yung kabayo nila, no? Ayun, may kabayong may bulaklak. O, diba? Okay daw. So kita nyo naman, halos sabi ko sa inyo, lahat talaga ng ginagamit nilang pang tour dito ay mga kalesa. O, diba? Ang cute. Ang gaganda tignan. So, ang ganda talaga nitong lugar na to dito sa Calle Crisologo dahil talagang napaka historical nung lugar at talagang ang gaganda ng mga bahay, very ancestral. Tignan nyo naman, maski ang mga fast food, convenience store, ayan, tignan nyo. So we are now here in Ilocos Norte at kung makikita nyo po sa aking likuran, this is the famous and ancestral and historical church dito sa Ilocos Norte. At ito po ang Paway Church. So papasukin ngayon natin ng loob dahil talagang napakaganda nung pagkakatindig at talagang makaluma itong simbahan na ito. So ayan, tignan nyo naman, talagang napaka ancestral na o napakaluma na talaga nitong simbahan na ito. Tignan nyo naman ang mga bato, di ba? Talagang very old.
So magra-ride kami ngayon nitong Sand Dunes. Ayan. Ganyan po. Masakay ng 4x4. We're in Paway, guys. Ilocos Norte. Paway. Paway. Yeah. Paway, Ilocos Norte. So magra-ride kami ngayon itong 4x4. Ito yung kanilang Sand Dunes. Mag-start na? So, medyo malikabok daw, pero Laban lang. care, man. Start na rin! Yari lang! Sarap! Nag-tricks kayo na yun? Uy! Nakakatawa ko! Ayan na! Gusto rin po! Mountain Dew! Nakakapal lang po! So it's a bumpy ride talaga. At grabe. Sakit-sakit naman. Guys, sobrang saya. Speechless talaga. Ayun na. Ay, gusto grabe! Ano? Ang tamoy! Mas pala! Grabe! Nalaglag yung mukha na. So, napakasaya experience nitong Sand Dunes na to. Sobra. Dahil minsan lang at napakasaya pa. At very memorable, di ba? So this is our accommodation dito sa side na to. And tignan nyo naman, ang daming accommodation na pwede kayong matuluyan dito pag nandito kayo sa Ilocos Norte. So itong tinuluyan namin, meron siyang pool area. O, di ba? Ang ganda. At ang lakas talagang Bali, Indonesia ng vibes. Tignan nyo naman. Kagabi pa lang nafe-feel ko na. So itong na-rent namin, halos kami lang ang tao. So para na rin kami naka-private resort na hindi mo naman kailangan talaga magbayad ng mahal. Kasi tignan mo naman, may sarili pa siyang swimming pool pero kami lang ang tao. Uy, di mo ginanon. 1, 2, 3, pasok! Sayaw. Baba! Sobrang naman ang bakit. Ang dami naman nung kanya. 1, 2, 3, go! Pasok! Sayaw! Hala! Bakit naman nakakapagod na? Pasok!
Kilala ang Ilocos Norte bilang sikat sa mga ancestral houses. Kaya naman sabi ko sa inyo, yung mga dito halos sa paligid, yung mga tinutuluyan namin, lahat po yan halos ancestral ang design. So mga old style houses na po ang itsura niyan. Tignan nyo naman. Very peaceful ang kapaligiran dahil tahimik po talaga dito. Lalo na pag ganitong hindi naman ganong summer o hindi naman ganong season talaga ng puntahan ng Ilocos. Kasi usually, di ba, may mga season to na talagang dinarayo, may mga season talaga na wala. So, mas maganda na pumunta kayo doon sa ganong hindi matao na petsa para naman masulit ninyo at talagang matahimik yung inyong paligid. So, puro ancestral ang mga transient dito. At talagang sobrang luma ng mga style. Tignan nyo naman. Usually, kapag nag-check-in kayo sa mga transient at mga accommodations dito, ay libre na yung access sa kanilang beach area. So, marami lang ditong marami lang ditong transient na walang swimming pool. So, hanapan na lang ninyo o mag-inquire na lang kayo ng mga transient na meron. Dito naman kami ngayon sa mga windmill. Yan. Ang mga windmills. Isa rin to sa sikat na pinupuntahan dito sa Ilocos Norte. So, pag namamasyal kayo rito, kilala talaga ang Ilocos Norte sa mga windmill. O yan, diba? Sama-sama tayong babangon muli. So, nakahinto lahat ng windmills ngayon. Tapos wala rin kuryente. Siguro magka-connected nga itong windmill sa mga bahay-bahay. Kaya karamihan talaga ay walang halos energy. Kaya malungkot ang mga taga Ilocos ngayon. Sila hindi energetic. Kasi walang energy. Ayan. Walang kuryente dito sa Ilocos ngayon. Sir, ba't po kayo nandito sa windmill ngayon? Ano po masasabi nyo? Ayos naman, ano lang actually, bibilang ako ng Yossi. Actually. Kaya nakaganto, Yossi lang tsaka ano kayo. Intusan lang ni mama nakita ko itong mga turista na. Taga saan pa po kayo? Sabi niya, Mio. Taga Manila pa ako Inutusan lang ko kayo? Oo, nakita ko itong pamilya na to ay sabay na ako. Pero masabi sa windmill na to, ano niya, napakaganda niya, talagang laki ng benefits. Pero bakit ginawa kaya yung windmill? Tingin ko ginawa yung windmill niya kasi para sa mga tao na iniitan Kasi sira. Ayan kaya ganyan. Tingnan na mga nakahintaw pa yan, pakita nyo sir. Pinakita ko na po. Dave, ano masasabi mo sa windmill? Big. Ha? Ginawa kong 3D cartoon. Ayan, ang mga souvenir din nila. Windmill. Kasi windmill nga sila kalala. So ito naman yung kahabaan ng Patapat. So nandito na naman tayo ngayon sa Patapat Bridge. Correct me if I'm wrong kung patapat ba talaga to ha. Napakaganda oh. See? Ang lakas ng alon niya dito. Napakasarap ng hangin pero marami rin dumadaan dito kaya dahan-dahan lang kayo. At marami rin humihinto para magpa-picture. So medyo malakas talaga ang hangin dahil halos karagatan na to.
Napakaganda ng tanawin, di ba? Ang sarap sa mata. Nature plus dagat, di ba? Grabing adventure ang dinadaanan po natin ngayon. Napaka dulas ng daanan. Matatarik talaga yung mga tinatapakan. Pero kung makikita nyo naman, di ba? Ang ganda ng view. Ito yung tinatawag nilang Little Batanes of the East. Tama ba ako? Imagine, may biglang lumabas na palaka, na ahas, di ba? Talagang hiking to the max. Ang ganda rito. Lakas mo, talagang probinsyang-probinsya. Ang dating. Ayan, grabe ang daanan. Napaka-tarik. So, kung pupunta kayo rito at may kasama kayong mga bata, huwag nyo na lang pong ituloy at talagang napaka-sukal ng daan. Baka hindi kayanin ng mga bata. Dahil tignan nyo po ang dinadaanan. Pero napakaganda ng view, imagine, no? Narating na natin ang tuktok. Tignan nyo po. Grabe, ang ganda. Oh. Napakaganda. Worth it yung map. Masarap ang hangin, malamig. Although mainit ang ano ng araw. Ang ganda. Papanik medyo madali pero yung pababa mahirap na dahil madulas talaga yung mga bato. Hindi kami sanay sa ganitong adventure. Wow, sanay kaya pala nadulas kanina. Oo, nadulas ako. Dito kasi tumawak sa mga gilid. Papanik medyo madali pero yung pababa mahirap na. Wow, sanay kaya pala nadulas kanina. Grabe, nadulas ako guys. Kasi video is live. Oh, ang dumi ng kamay ko. Ang dulas, grabe. Wag na tayong babalik. Oh. Na-jempuan.